Blacklisted sa GCC, 99% likely po ang mangyayari dito sa 17 OFW na nakilahok dyan sa rally na yan. Yan po, basahin niyo, i-zoom nyo na lang po. Blacklisted sa GCC, Diyos ko po, kawawang mga Pilipino ito, damay-damay pa. Nakinig kasi kay Maharlika. Yung desperadang lukaret, nandami pa ng OFW. Bukod po doon sa babayaran nilang maximum 50,000 Qatari dinar na almost 800,000 pesos kada isang OFW. At hindi pa kasama dyan yung maximum na 6 months na pagkakakulong. So hindi natin alam ngayon kung anong gagawin ng gobyerno dito. Ito po ang nag-message yung kanyang pinsan, na ito palang kanyang pinsan is sinabihan yung kanyang nanay na makikilahok dito sa rally na ito, sa protesta na ito. At pinigilan po ng nanay. Dahil ito palang OFW na ito is mahigit 1 taon pa lamang sa Qatar. And nagbabayad pa po ng utang doon sa placement fee. Nagbabayad pa sila ng mga utang-utang nila. Ang sinabi daw ng kanyang organizer, malakas daw si Sara sa Qatar government. And bibigyan pa daw sila ng police security. At kapag daw nagka-problema, financially susuportahan ni Bongo at ni Bato. Yun daw ang sinabi ng organizer. At yung mga utu-uto naman naniwala. Paniwalang-paniwala. Sa Netherlands nga, hindi umubra-ubra si Inday Lustay Waldas eh. Sa GCC, uubra. Who you? Sino ba si Sara? Hello, respetohin ang batas. Yan, nagpapapaniwala kayo. Nagpapaudyok kayo. Ayan, ngayon. Damay pamilya. Diba? Kulong na, may multa pa na almost 800,000 pesos. Kulong na maximum 6 months. Blacklisted ka pa sa GCC. O saan sila ngayon pupulutin? O yan, talagang zero remittance kayo ngayon. Talagang zero remittance kayo ngayon. Ako po yung natatawa na lang sa kalokohan ninyo eh. Ilang beses na namin kayo binabalaan. Kaya ilang beses na yan, advisory. Paulit-ulit. Alamin nyo ang batas sa bawat bansa kung nasaan man kayo. Pero mga pasaway kayo, para kayong untouchable eh. Ayaw nyo makinig. Titigas ng ulo ninyo. So ngayon, hihingi kayo ng tulong doon sa gobyernong tinatawag yung bangag. Gobyernong bangag. Akala ko ba tutulungan kayo? Nagpapaniwala kayo sa mga organizer nyo. Yung mga organizer tinatakbuhan. Hindi binabayaran yung mga nagrally sa Pilipinas. Ginagamit kayo yun ng mga didishit na ito. No? Especially itong mga OFW kawawa. Naawa man ako, no? Kasi may mga pamilya ito. Ginamit lang itong mga itong mga kawawang utu-utong DDS. So tapos niyan, ayan, iniwan na sa ere, pinaubaya na po sa Philippine government, sa embahada natin. Malamang hindi kayo tutulungan yan, pati sila nadamay, kasama sila sa kasama sila, tapos organizer pa sila. Malamang damay sila dyan kapag nagpakita yan sa sa police station. Eto pa. May mga nakita rin ako dito sa sa UAE, dito sa may bandang Jumeirah. Mga nakaberde. Ang dami pa naman nila nakaberde noon. Hindi lang natsyempuhan to ng pulis. Hindi lang to natsyempuhan ng rumorondang pulis. Naswertihan. Nakita ko dumaan sa wall ko mga nakaberde dito sa may sa may Jumeirah Beach. Diba? Naswertihan lang 'tong mga OFW na ito. Pero ang dami nila nakaberde. Kayo lahat nakaberde. Kung dadaan ng pulis, asan ang permit nyo? Wala. Wala po kami permit. Ako po. Baka mga blacklisted din kayo sa GCC. So ano ngayon? So tahimik na lahat. Tahimik ba? Zero remittance. May nangyari ba? Wala. Sinabihan lang kayo ni
ni Desperadang Maharlika, natago ng tago, palipat-lipat ng bahay. Ano na to? NPA. No permanent address. Sinabihan lang mo kayo na muna kayo magpapadala. O mga uto-uto naman kayo para kayong mga walang sariling pag-iisip. Huwag tayo magpadala. Sabi ni Desperadang Maharlika. Hindi rin sila nagpadala. Pero pagdating ng April 5, lahat sila dagsa ang pagpapadala. So ano mangyayari? Wala rin. 6 weeks lang yung ginawa nyo eh. Kung ako sa inyo, ang ginawa nyo 1 month, 1 year, o kaya sa 2028 na, o kaya sa paglabas ng Digong. O kaya forever na kayo huwag magpadala, kagaya nitong 17 na ito, talagang forever nang hindi makakapagpadala ito. Na merwisyo pa. Nagdala pa ng kahihiyan. Rally kayo ng rally, hindi kayo mag-focus sa mga pamilya ninyo. Pwede naman kayo mag-criticize sa gobyerno. Gaya ng ginagawa namin, nag-criticize din naman kami, nagbabatikos kami sa mga sa Congress, sa Senator, yung mga buhaya. Pero makikilala ko pa dyan sa mga rally na yan kapag nagka-problema, lalo na nasa ibang bansa ka. Papaniwala kayo dyan sa mga organizer ninyo, halos naman tinatakasan kayo. Hindi kayo binabayaran. Yung Santo Rodrigo nyo nakakulong. Hindi niya nga kaya maipaglaban yung sarili niya. Ipaglalaban pa kayo, poprotektahan pa kayo. Kayo na nasa labas ng kulungan, ang protektahan nyo yung sarili ninyo, yung pamilya nyo, yung future ng pamilya ninyo. Hindi yung taong nakakulong na, may pamilyang sumusuporta naman, mayaman naman, bilyonaryo naman. Ay nako, bakit kaya may mga panatiko ng politiko? Ba't di na lang kaya sila maging pro-Philippines? Kagaya namin, pro-Philippines. Suporta kami kung ano yung ikauunlad ng Pilipinas. Hindi yun wala kayong ginawa kundi manggulo, magbigay ng kahihiyan, magmura, mambastos, magbanta. Samantalang yung sinasabi niyong bangag, nananahimik lang. Hindi kayo kayang resbakan, hindi ayaw kayong patulan. Wala kang maririnig na masamang salita. Pero kayo, you are turning into evil na. Yung mga evil action nyo. Hindi nyo ba ina-assess yung mga sarili ninyo? I-assess nyo yung mga sarili ninyo, kayo pa ba yan? Kayo pa ba yan yung nakikilala nyo pa ba sa mga sarili ninyo? Grabe na kayo mambastos, magmura sa comment section. I-assess nyo yung sarili ninyo. Kayo pa ba yan? So ngayon, anong gagawin natin dito sa mga kakulto ninyo? Ang gawin nyo, kayo mga DDS, mag-ambag-ambag kayo. Mag-post kayo ng isang GCash account. Mag-ambag-ambag kayo. Ambag-ambag kayo para matubos nyo itong mga Pilipino na ito. Di ba, kakulto nyo to eh. Kayo nag-udyok dito ng rally-rally. Ayan. Ayan ang napala. Blacklisted pa. Uulitin ko. Maximum 6 months na pagkakakulong. Maximum almost 800,000 kada ulo ang fines. GCC blacklisted na. Likely, 99% likely ganun ang mangyayari sa kanila. So, saan bansa sila pupunta ngayon? Sa Asia na lang. Mag-Hong Kong sila. Ano ba mga trabaho nito? Problema kasi sa inyo, nakakalimot kayo napunta na kayo sa ibang bansa. Kami nga nakatagal-tagal na dito sa ibang bansa. Iniingatan pa rin namin yung residency namin. Ayaw namin magkaroon ng problema. Ayaw namin magkaroon ng record. Kasi kailangan namin ng police clearance. If ever kami ay mamamasyal, pupunta, magmamigrate sa ibang bansa. Tapos kayo, po,